Sa gitna ng bangayan sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China pagdating sa West Philippine Sea, iginiit ng Department of Foreign Affairs ang kahalagahan ng pananaig ng diplomasya sa pagresolba sa mga issue. Pumalag rin ang ahensya sa mga self-styled experts na umano'y nagsasagawa ng performative rhetoric pagdating sa foreign policy ng bansa. Sa isang press briefing ni Foreign Affairs spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva, sinabi niyang diplomatic engagement ang pinakamahalagang sandata ng gobyerno sa girian sa karagatan. Aniya, bagamat makakatulong ang defense capabilities at transparency efforts, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na DFA ang mangunguna sa state-to-state engagements. Hindi rin daw maaaring isara ang komunikasyon sa Beijing. We will continue to engage our counterparts in a firm and professional manner, consistent with the mutual respect that must prevail in all diplomatic interactions. We at the department are often asked why we continue to engage China amid their continued illegal, coercive, aggressive, and deceptive activities. The answer is because we are committed to manage the situation at sea peacefully. Umalma naman ng DFA sa ilang komento ng mga eksperto na tila pumapabor sa Beijing ang diskarteng pagigiit sa pag-uusap at negosasyon sa halip na mas maging agresibo laban sa Beijing. Not to allow ourselves to be sidetracked by the jeers of some casual commentators, non-practitioners, and self-styled experts. While performative rhetoric is a reality in modern public discourse, the DFA has long ago resolved to conduct our work with the national interest as the sole consideration, not for fanfare, not for followers, and certainly not for likes. Una nang sinabi ng China na dapat DFA ang manguna sa pakikipag-usap sa maritime issues. Paglilinaw ng Department of Foreign Affairs, iisa ang mensahe ng bawat spokesperson ng ahensya pagdating sa West Philippine Sea at hindi rin daw nila pinipigilan ang ibang mga tagapagsalita ng gobyerno. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.